Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 20, 2025, Huwebes sa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 17, verses 5 to 10. Sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umuulay, wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ngayon, matapos nating ipagdiwang kahapon ang kapistahan ni San Jose, nagbabalik po tayo sa diwa ng Kwaresma. Muli, ating pong pagsusuri sa ating pong mga pamumuhay, sa ating pong mga ginagawa. Sabi nga po dito, ginagantihan ng Diyos ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. So, muli, paalala ito sa atin na bagamat marami sa atin umiiral sa panahong ito na tayo po ay nagiging mapanghusga sa ating kapwa, tayo ang nagdidesisyon kung sino ang mabuti, sino ang masama. At nagdidesisyon din tayo na kahit na mali ang ginagawa ng isang tao ay tinatanggap natin ito at ginagawa natin kumbaga mabuti at katanggap-tanggap. Pero tandaan natin na pagdating ng araw, sa paalala nga sa atin na ang Diyos ang magpaparusa sa mga taong patuloy na tumatalikod sa Kanya at nananalig o kaya naman ay mas naniniwala pa sa sinasabi ng tao. So, sikapin natin na mas magtiwala tayo sa Panginoon, lalong-lalo na sa mga panahon na tayo po ay sinusubok, na tayo po ay talagang may pinagdaraanan, lalong-lalo tayo dapat kumapit sa ating Panginoon. Sabi ko nga, nung sa mga deboto, sa panahon ng kagipitan, sa Panginoon tayo kumapit. Sa Panginoon tayo magtiwala. Dahil ang mga tao na ating pong hinakapitan ngayon, may hangganan ng buhay. Hindi lang natin alam kung hanggang kailan, pero tanging ang Diyos din ang nakakaalam kung hanggang saan sila. At meron din namang itinuturo ito sa atin, na kailangan natin makita. Kaya nga yung kaisipan natin, yung pangunawa natin, kailangan natin pagnilayan. Mangyayari lang yan kung matututo din tayo na maglaan ng panahon, ng oras, lalo pa sa panahon ito ng Kwaresma, na pagnilayan natin. Kung nasaan nga ba ang ating loyalty? Nasaan na kanino nga ba talaga ang ating pong pagtitiwala? Pero sana makita natin na kung sakali na nagkamali tayo, hindi pa huli ang lahat para muling magbalik loob sa Diyos. Muli nating ibigay ang ating pong
pagsamba sa Kanya. Dahil sa Kanya pong dakilang awa, no, ay talagang tayo po ay Kanyang patatawarin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.